Dapat palitan ang kanilang apelyido. Hindi na dapat nila apelyido ang kanilang apelyido. Halimbawa, si Zarate, dapat ang pangalan niya Carlos Isagani Hipokrito. Kasi hindi niya kayang aminin na ako ay bayan muna, totoo. Pero ako ay CPP din. Anong masama? Kasi naniniwala ako na ang komunismo ay tama. Wala namang mali doon. Hindi naman siya makukulong. Bakit ayaw niyang? Pero ayaw ko ng karahasan. Mali yung ginagawa ng NPA na pumapatay ka ng mga lumad, ng mga katutubo ng mga sibilyan. Hindi ko gustong gawin yan. At ako bilang kongresista sa party list, papaimbestigahan ko. Ba't niya gawin yun? We appeal to Speaker Velasco to suspend the parliamentary rules and restrictions. At kami mga former cadre na nakakaalam at nakakakilala sa kanila, we go to Congress. And then we explain the way we face them off sana sa Senado kahapon. Because the ultimate judge of the truth about these things, quote-unquote red tagging, kung tama kami o totoo ito, ay ang mamamayan. At naipaliwanag na namin ng maayos. Ang aming challenge nga sa kanila, if you keep on insisting na hindi kayo CPP, NPA, NDF connected, and you are not spectrum of the organization and operations of these organizations, come out in the open, declare your rejection, debunking, and for your denunciation. Pangalawa, ang panawagan namin kay Speaker Velasco na maimbestigahan ito kasi if they cannot pledge loyalty to the Republic, to the Constitution of the Philippines, and for them not to declare, dapat mag-declare sila ng oath that they are against the armed terrorism of the CPP, NPA, NDF, and they want to defend the Republic of the Philippines and support the Constitution of the Philippines. Dapat gumanon sila. Isang challenge yun. And number 3, ipaliwanag nila saan napupunta ang kanilang pondo. If they can make the government account and audit for the expenditures, lalo na sila na ngayon ay inilalantad namin na malaking possibility ng maraming pondo nila na gagamit nila para suportahan ang operations ng CPP, NPA, NDF using the so-called accounting tactics of manipulation of data. At yan ay hindi malayong mangyari kasi ginagawa talaga namin yan pag may pumasok na pondo sa NGO. Ang kalahati niyan or 60%, yan lang ang ipapatupad. Ang 40% ang tawag namin diyan CTN, centralization to the party. But the report will show na buong pundo nagamit. At ang umuupo sa mga NGO na yan, ang executive board na na-create ng CPP, sila rin ang executive director ng NGO. Sila rin ang CPP at underground. That is why, because of this interrelation and integration of the party inside the open organization, including the core building of underground, naiikutan nila ang legalidad. Kaya gusto nilang mag-file kami ng kaso sa korte. Kasi sa court, it will be rules of evidence based on documents, etc., proof beyond reasonable doubt. Lalo na pag criminal case. Dito, kung doon mo dadalhin yun, itatali mong kamay ng gobyerno kasi kaya nga nilang ikutan at taguan ng batas at butasin ng batas. Pero kung dadalhin mo ito sa paglalantad at sa malinaw na talakayan sa mata ng mamamayan at sa kamalayan ng publiko, dito sila hindi haharap. Nakita nyo kahapon, ayaw nilang humarap. Because the Senate hearing provides the opportunity for public discussion na hindi mo itatali ang kamay ng pamahalaan doon sa rules of evidence. Sa judicial proceeding, matatali ka doon sa pagsunod sa rules of evidence. Dito ang ebidensya mismo, ang mga karanasan namin, ang testimonya namin, at ang doktrina mismo nila, at ang kanilang actuations. If they're acting, living, sounding, and performing the way the CPP, NPA, NDF performs, and then yet they deny na hindi sila CPP, NPA, NDF, what are they? Yun ang tanong sa kanila. Hypocrites. Yeah. Dapat palitan ang kanilang apelyido. Hindi na dapat nila apelyido ang kanilang apelyido. Halimbawa, si Zarate, dapat ang pangalan niya Carlos Isagani Hipokrito. Kasi hindi niya kayang aminin na ako ay bayan muna, totoo. Pero ako ay CPP din. Anong masama? Kasi naniniwala ako na ang komunismo ay tama. Wala namang mali doon. Hindi naman siya makukulong. Bakit ayaw niyang? Pero ayaw ko ng karahasan. Mali yung ginagawa ng NPA na pumapatay ka ng mga lumad, ng mga katutubo ng mga sibilyan. Hindi ko gustong gawin yan. At ako bilang kongresista sa party list, papaimbestigahan ko. Ba't niya gawin yun?
That's the proof that we are saying. Okay. So nabanggit mo NGO? Anong mga NGO yun, sir? And are they still active ngayon? Oo, marami. Ang NGO na pinakahawak ng Central Committee ng Communist Party, ang Ibon Philippines. Ibon po din? Ang nagtayo niyan, CPP, ang Children's Rehabilitation Center, ang CERNET, ang Rural Missionaries of the Philippines sa Mindanao. Marami yan, may mga lista naman yan. Yung iba kasi iba-ibang pangalan niya, Center for Disaster Relief and something CDRC. Marami yan mga NGO na yan na na-master na ito ng CPP. Ito ang tinatawag na legal laundering. Gusto mo ng audit eh? Legal laundering in the sense na they comply to the requirements of Securities and Exchange Commission. Nakakapasok ang pondo, pero pagdating dito, sabi ko nga by doctrine and experience, because nandyan ang CPP sa loob ng NGO na ito, nadodoktor nila ang dokumento, only 60% or half of the total budget for funding sa project ang napapatupad. Kalahati or 40% napupunta sa tinatawag na centralization for the party funds. Ibon Foundation? Oh. Sony interview na? Sony Africa? Sinasani Africa. Tanungin mo siya if he can also condemn CPP and PNDF. Subukan po. Biruin ko minsan. Sabi mo kung hindi ka pala CPP and PNDF, i-declare mo, i-record ko, and then ganon din i-condemn natin ang atrocities, panununog, pangwasak, pang-arson sa bulldozer, mga backhoe, which are all violations of international humanitarian law. Kasi hindi naman yun kasama sa direct parties to the armed conflict. Those are civilian properties. So kung sila ay nag-advocate ng international humanitarian law in the conduct of war in the Philippines, dito sa tinatawag nating Communist Insurgency War, why can't they condemn also yung pagpatay ng mga sibilyan na nadadamay sa labanan, yung pagbitbit ng NPA ng mga armas at mga gamit at granada nila sa loob ng bahay ng mga sibilyan ng mga masa? Bakit ang army lang at military at ang Philippine National Police ang palagi nilang hinahanapan ng butas? Because precisely the third purpose of these open organizations or front organizations, including the party list, is to promote the propaganda of the party, to weaken the position of the government and influence the people to go against the government later on, including ang pagbubuo ng tinatawag na mga operations related sa pagre-recruit. Kailangan nila yung mag-recruit, kailangan nila magpropaganda. Ang CPP, NPA, NDF, sa tinatawag niyang white area operations o yung infiltration of the urban sectors, universities, colleges, factories, barangays, church, offices, halos lahat na infiltrate niya. Particularly sa tanong na yan, sa government side. Ang ginagamit na bihikulo ng CPP, NPA, NDF organization para makapagmaskara, itong tinatawag na COURAGE, Confederation for the Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. At ang namumuno ng COURAGE at ang nagbubuo ng COURAGE, mga kadre ng CPP. Pero hindi sila umaamin yan, nagtatago sila dyan sa bilang leadership ng COURAGE. Ini-infiltrate nila ang 37 agencies of government. Ang pinakamalakas na recruitment ng COURAGE para makapagbuo ng underground, may underground component itong COURAGE. Ang underground component niya, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ang COURAGE, ito yung legal front na ginagamit ng CPP as recruitment agency. Ang kanyang core group for underground building na dumudugtong sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. And then may Communist Party din na pumapasok sa COURAGE. Ang out of the 37 monitored government agencies na ginagapang tinatayuan ng chapters ng COURAGE, ang pinakamalakas sila sa NFA, National Food Authority, National Housing Authority, sa DSWD, at least mga siguro 8 government agencies, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ang nakakabahala nito kasi ito ay mga government employees, mga plantilla, position employees, pero ang kanilang loyalty wala sa mamamayan. Yung mga namumuno nito, ang mga organizations na ito at ang kanilang leaders ay lumalaban sa gobyerno. Ang pangalawang recruitment nila sa mga government hospitals. Ito naman ay tinatawag na Alliance of Health Workers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga halos government hospitals, ang mga nurses, doctors, and mga health workers natin, nagiging vulnerable din sila sa infiltration and radicalization ng CPP gamit ang vehikulo ng Alliance of Health Workers.
At yan ay malakas sa Philippine General Hospital, National Kidney Institute, Lung Center, Philippine Heart Center. Ang pangatlong infiltration sa government, ito yung sa Alliance of Concerned Teachers. Kasi you have around 800,000 public school teachers. Ang nag-o-organize ng kanilang mga organizations dito ay CPP sa pamamagitan ng ACT. At sa loob ng ACT, mayroon kang underground organization na tinatawag na Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, na konektado sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ng CPP, NPA, NDF. Ganon din sa Alliance of Health Workers, mayroon kang MASAPA, Malayang Samahang Pangkalusugan. Ibig sabihin, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Ito naman ang underground. Pag sinabing underground, ito ay kumikilos, dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. That is how they deceive and that is how they infiltrate our sectors. Nakakabahala itong situation na ito kasi pag hindi mo tinabunyag, baka magigising na lang tayo. Ang ating mga 1.7 million employees, sympathizer na o recruited na sa CPP, NPA, NDF. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.